Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International to White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio DWRA, broadcasting every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Ang programang ito ay pinapagatan ko sa Tagalog o wikang Pilipino, alamin ang inyong Biblia. Ito pong program ito ay intended for November 30, 2025. Pero sa YouTube po, ina-advance natin dito ng several days. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagatan kong Spiritual Commitment, Today's Challenge. Ang teksto po ay Psalms chapter 37, verse 5 to 6. Spiritual na pagtalaga ng ating buhay sa Panginoong Jesucristo, isa pong hamon sa ngayong kapanahonan, hango po sa mga awit, Kapitulo 35, talatang 5 at 6, intended for November 30, 2025. Basahin po natin ang teksto sa wikang English primero, and then we will read it also in Filipino version. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Psalms chapter 37, verse 5 to 6, using the New King James Version. Sa wikang Pilipino, ganito po ang pagbabasa natin sa ating teksto. Ang iyo'y sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Yan po ang ating mapagbabasa sa ating mga teksto in English and Filipino. Now, let's go to our introduction. As usual po, ang ating ginagawa, primero ay English muna and then we translate it into Filipino version for the sake of our audience na mga Pilipino sa buong Pilipinas, and of course, for our brothers and sisters abroad, this is also intended for them. Today, advances in science and technology appear to have weakened people's commitment to the Lord. So, ngayong kapanahonan, ang advances, mga imbensyon sa siyensya at mga teknolohiya ay parang nagpapahina ng spiritual commitment ng mga tao sa ating Panginoon. Parang nawawala yung kanilang tiwala sa ating Panginoon. Many discoveries have caused men to rely more on himself, to God. So dahil sa mga discoveries na yan, mga tuklas na yan, medyo kumukulang na po ang pagtitiwala ng tao sa Diyos at mas lalo silang nagtitiwala sa kanilang sarili. It is therefore fitting to discuss spiritual commitment as today's challenge for Christians and even for the church. So sa ating pong pag-aaral, ating i-concentrate ang ating discussion on spiritual commitment, ang pagtalaga ng ating mga sarili bilang isang hamon, bilang isang Kristiyano, at bilang isang iglesia. Kasi mayroon ang tinatawag nating individual and church or corporate challenge. Para maintindihan po natin ito, hinati ko po sa 4 na parte itong ating spiritual commitment today's challenge na paksa. Number 1, what is the meaning of spiritual commitment as a person? Ano ang ibig sabihin ng spiritual na pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon Diyos? Pangalawa, meaning of spiritual commitment as a church. Bilang isang iglesia, ano naman ang ibig sabihin ng spiritual commitment o pagtalaga ng ating mga sarili sa Panginoon Diyos? Number 3, today's challenge to spiritual commitment. Ano po ang mga hamon sa ngayong kapanahonan kung paano tayo maging spiritually committed sa ating Panginoon Diyos? Ano yung mga dapat nating makonquer o kaya naman dapat nating maisantabi
para tayo ay makapagbigay ng spiritual commitment sa ating Panginoon Diyos. And number 4, part of our lesson, what are the results of spiritual commitment to the Lord? Ano po naman ang mga resulta kung tayo ay spiritually committed sa ating Panginoon? So yan po ang ating mga pag-aaralan sa mga ito, November 30, 2025, the last Sunday of the month of November. Now, let's go first to the meaning of spiritual commitment as a person. Spiritual na pagtalaga ng ating mga sarili sa Panginoon. Ang kahulugan, pag sinabi natin spiritual commitment as a person, it refers to the idea of self-dedication. Ang pagtalaga ng ating sarili, mga buhay natin, puso natin, pati mga aksyon, under the care of a spiritual path or deity. So yung tatahakin natin, isang spiritual na landas patungo sa ating Panginoon Diyos. It is more than belief. It involves obedience, discipline, and spiritual sacrifice. So, ang mga demonyo, sabi doon sa Santiago 2:13, sumasampalataya rin sila sa Diyos. Pero ang kulang sa kanila, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Kulang sila sa spiritual discipline at kural din sila sa spiritual sacrifices. So pag sinabi natin spiritual commitment as a person, it includes mutual relationship in which a person entrusts his life to God. So yung itatalaga natin ang ating buhay sa Panginoon. It is shown through service, prayer, and self-discipline. Sa pamamagitan ng panalangin, serbisyo at siyempre disiplina kasama doon. It also requires shifting from self-interest to a greater purpose. So pag sinabi natin spiritual commitment, mas ang ating commitment sa Panginoon ay nagiging personal. Hindi lamang pansarili, kundi para sa ating Panginoon. It involves also resistance, ego, and old mindsets. So anong gagawin natin? Kung may mga sagabal, siyempre lalabanan natin. Ang ating pangsariling kapakanan ay medyo isasantabi natin yan. At ang mga negative thinking, mga old mindsets, mga pag-iisip na sinauna, ay kakalimutan po natin yan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, mayroon pang magandang verse dito. Sabi ni Paul, Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a spiritual sacrifice to God, which is your reasonable and proper service. So sabi ni Apostol Pablo, ihandog natin yung ating mga pisikal na katawan. Hindi lang yung paniniwala, kundi pati sarili natin, yan ang ialay natin sa Diyos, spiritual na sacrifice, banal, at nakakatutuwa, nakapagpapasaya sa ating Panginoon. Ito po ang ating spiritual service. That is what we mean by spiritual commitment as a person. Commitment, therefore, is demonstrated by good stewardship, faithful giving, support to God's work. So, ano ba ibig sabihin? Spiritual commitment, nagiging mabuti tayong katiwala ng Panginoon Diyos sa mga bagay na binigay sa atin at nagiging tapat tayo sa pagsuporta sa mga gawain sa loob ng iglesia. That is what it means by spiritual commitment as a person. Now let's go to the next meaning or idea. What is the meaning of spiritual commitment as a church? So hindi lang po pang sarili, pati na rin sa buong iglesia. What does it mean to become spiritually committed as a church? Well, it means participating in worship, service, and prayer. So hindi lang po sa pamamahay ka magdarasal, hindi lang sa pamamahay ka magsumamba sa Diyos, at hindi lang sa pamamahay ka magserbisyo, kundi magdadalo ka sa simbahan kung saan ay makakasalamuha mo ang kapareho ni mong Kristiyano. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Sa Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men, so that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Pagsikapan yung paliwanagin ang inyong mga ilaw, at yung ilaw na yan ay good works, mabuting gawain, at pag nakita ng mga tao yan, pati na rin yung mga
kapareho nating Kristiyano, mapapasaya natin ang ating Panginoon Diyos sa kalangitan. Hindi lang yung tayo ang pinararangalan, kundi mas pinararangalan ng tao ang Panginoon. Such commitments, brothers and sisters, foster spiritual growth, it strengthens fellowship, and also supports the mission of the church. Ulitin ko po, pag ganyang spiritually committed ang isang iglesia, siyempre lalago yung iglesia. Lalakas yung samahan at masusuportahan ang misyon ng iglesia. Ano bang misyon ng Panginoon? Ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo at yan po ay matututunan at magagawa natin. Anong sabi ni Apostol Pablo? Galatians 6 verse 10. Sabi ni Apostol Paul, as much as we have opportunity, let us do good unto all men, especially to them of the household of faith. Sa ating pagkakataon, sabi ni Pablo, gawin natin ang mabuti o ang kabutihan para sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga miyembro ng iglesia ng ating Panginoon. Yun po. The highest expression, therefore, of spiritual commitment or church commitment is preaching the gospel. Ulitin ko po. Ang pinakamataas na commitment o pagtalaga ng isang iglesia sa misyon ng Panginoon ay ang ipangaral, ang ebanghelyo. When you talk about the gospel, it refers to the idea of the New Testament gospel. Ang ebanghelyo na pinangaral ng mga apostoles, ni Apostol Pablo, ni Pedro at iba pang mga apostoles na walang halong doktrina ng mga denominasyon at sekta sa ngayong kapanahonan. That is what we mean by New Testament, pure and unadulterated gospel of Christ. Yun po sinabi doon sa Romans 1:16. Sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe, to the Jew first and also to the Greeks. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya, sa mga Hudyo muna at sa mga Griego. Yan po ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Now let's go to the third part of our lesson. Today's challenge to spiritual commitment. Sa ngayong kapanahonan, mga kaibigan at mga kapatid, ano po naman ang hamon na makikita ng mga Kristiyano para maging spiritually committed sa Panginoon? Nakatalaga ang kanilang buhay, kanilang puso, kanilang pag-iisip, at ang kanilang kalakasan sa paninilbihan, paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Number 1, challenge o hamon, self-sufficiency. Pag sinabi nating self-sufficiency, this means reliance on one's ability, causing spiritual pride, and reduced dependence on God. Ano pong ibig sabihin? Yung pangsarili mo, bilib na bilib tayo sa ating sarili. At ano pang resulta niyan? Magmamataas tayo. We become proud. Siyempre, pag sinabi mong magaling ka, kaya mo, mababawasan po ang ating pagtiwala, pag-dependence on God. Mas gusto natin, sarili natin, sabi natin, kaya natin ito. Wala na yung Panginoon Diyos. But the Scripture teaches that self-sufficiency is an illusion that leads to emptiness and burnout. Pag sinabi mong sufficient ka na, kaya mo ng lahat, ano po ang resulta niyan? Isa lang po yung illusion. Isang parang panaginip na hindi pwedeng mangyari sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos na paraging nakadepende sa Kanya. Wala naman tayong magagawa kung wala ang Diyos. Lahat ng bagay dito sa lupa ay bigay ng Diyos. Ang hangin, ang init, ang ating mga kinakain, galing lahat yan sa mga nilalang at nilikha ng Diyos. And therefore, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Basahin ko muna sa English. Sabi ni Apostle Paul, knowledge puffs up, but love builds up. Ang sobrang kaalaman ng tao, nagiging mayabang siya. Kaya ko, pwede kong gawin ito kahit walang tulong ang sino man. Maaaring pati ng Panginoon Diyos. But, sabi ni Apostol Pablo,
Knowledge pops up, but love builds up. So, ang anong kailangan natin para ma-overcome natin yung self-sufficiency, love to God, pamagmamahal sa Panginoon na siyang pinanggalingan ng lahat ng biyaya dito sa mundo. Second challenge, self-doubt. Pangalawa pong hamon sa ating spiritual commitment ay self-doubt. Yung pag-aalinlangan, pagdududa na nasa atin hanggang sa ngayon kapanganahonan. Pati na rin mga apostoles ni Kristo, kahit nakita na nila na nabuhay ulit si Kristo, mayroon pa rin mga nag-alinlangan kung siya ba ay tunay. At isa na po yun ay si Apostol na Tomas. If you doubt, kung mayroon tayong pag-alinlangan, it causes a person to question beliefs about God's goodness and presence. So pag may pag-aalilangan, naroon po yung pagdududa, pag-aalilangan tungkol sa kabutihan ng Diyos at tungkol naman sa presensya ng ating Panginoon. Nariyan ba talaga ang Diyos? Meron kasing kanta, from a distance, nasa malayo daw ang Diyos, sabi nila. Ano pa? Ang pag-aalilangan po ay dahilan sa ating takot, dahilan sa ating mga paghihirap, at dahilan sa mga katanungang hindi nasasagot. So, pag mayroong mga ganon, nagkakaroon po ng self-doubt, nagkakaroon po ng pag-aalilangan, dahil may takot tayo, may mga paghihirap sa buhay, at pati na rin, may mga katanungang hindi natin mabigyan ng kasagutan. So, it results to self-doubt, pagdududa na nariyan sa ating mga pag-iisip. It also creates instability and double-minded spirit. Ano nangyayari? Yung pag-aalinlangan, parang nagdadalawang isip ka. Gusto ko ito, gusto ko yun. Ayaw ko ito, ayaw ko yun. In other words, gagawin ko yun, gagawin ko ito. So, na yun tinatawag na double-minded spirit, pag-iisip na may pag-aalinlangan. Ano sabi ni Apostol, ni James, the brother of Jesus? In James chapter 1, verse 6 to 7, sabi ni Santiago, if you have doubt, you are like the waves of the sea that is driven by the wind to any kind of direction. Alisin mo yung pagdududa para hindi ka ibaling ng hangin kung saang lugar. So it's the same thing. When we doubt, pag mayroon tayong pag-aalinlangan, sabi ni Santiago na kapatid ng Panginoon, para tayong alon sa dagat na hinihipan ng hagangin. At kung saan hipan, ay doon tayo pupunta. So yan po yung resulta, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po ay mayroong pag-aalinlangan na nasa isip natin, pag-aalinlangan, pagdududa sa mga bagay na nangyayari dito sa ating mundo. Pangatlong challenge o hamon sa spiritual commitment natin bilang church at bilang isang tao, Kristiyano. Number 3 is personal fear, takot. Yung pagdududa-duda lang yun, pero mas matindi po itong takot. Personal fear comes from trauma, the unknown, or cultural beliefs. Yung takot po, ito galing sa trauma, traumatic experience. Nagkaroon ka ng isang eksperyensya o nangyari sa buhay mo na hindi mo makalimutan. Sometimes we also fear the unknown. Hindi natin alam kung ano ang mangyari sa kinabukasan. So, mayroon yung tawag takot. And also, sometimes yung takot na yun ay dahilan sa kultura. Yung kinagisna natin sa mga magulang, sa mga ninuno natin, at pati na rin sa ating lipunan. So, mayroon yung tinatawag na personal fear o takot. Fear also undermines trust in God and restricts personal growth. So, pag may takot tayo, nababawasan po yung tiwala natin sa Panginoon. At siyempre, pag nabawasan yung ating pagtiwala sa Panginoon, hindi rin tayo lalago sa spiritual na pamamaraan. Yan po ang resulta ng takot sa personal nating buhay. It also prevents action and deeper faith. So pag may takot ka, siyempre wala kang gagawin. Baka may mangyaring masama. Ano pa? Hindi ka rin lalong magtitiwala sa Panginoon. Makukulangan po ang iyong paniniwala at pananampalataya. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo?
Matthew 10:28. Do not be afraid of those who can kill the body, but be afraid of those or one who can kill both the soul and the body in hell. So wag daw tayo matakot sa pwedeng pumatay sa ating pisikal na katawan. Tao lang yun. Subalit sabi ni ang Panginoong Jesucristo sa Matthew 10:28, mas katakutan natin ang Diyos na pwedeng patayin ang ating pisikal na katawan, pati na rin ang ating kaluluwa sa impyerno. Matthew 10:28. Pang-apat po na hamon sa spiritual commitment as a person and as a church. In action. Ano po yung in action? Walang ginagawa. May takot na, may pagdududa pa, self-sufficient. So wala kang gagawin. Para kang si Juan Tamad, nakaiga sa isang bangka, hinihintay yung bayabas na bumagsak sa kanyang bibig at kakainin niya. So parang ganun po ang comparison. And action leads to stagnation and vulnerability to temptation. Ano pong ibig sabihin? Pag tayo ay walang ginagawa, siyempre titigil ang lahat, hindi tayo gagalaw. Walang mangyayari kapag wala kang ginawa. Hindi naman darating yung swerte sa'yo kung ikaw ay walang gagawin. Magiging vulnerable ka rin sa temptation. Madali kang matukso. Yun po ang ibig sabihin. Kapag wala kang ginawa, nasa bahay ka lang. Alright? Number 2, often results from laziness, inconsistency in prayer, and lack of Bible study. So ano po yung dahilan kung bakit ang isang tao ay parang walang gustong gawin? Well, siyempre sabi nila katamaran. Inconsistent in prayer. In other words, hindi nananalangin. Kung minsan manalangin, kung minsan hindi, nakakalimutan. And of course, mas importante yun, kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Siguro, marami siyang ginagawa, pero nakakalimutan niya ang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay kapareho ng iglesia sa Sardis. Doon po sa Apokalipsis Kapitulo 3, 1 hanggang 6, Revelation chapter 1 to 6, may isa pong iglesia na sinulatan ng Panginoon at ang iglesia na yun ay ang iglesia sa Sardis in Asia Minor. The church in Sardis was described as physically alive but spiritually dead. So itong iglesia sa Sardis, buhay po siya physically. Nakikita mo yung mga miyembro, pero sa spiritual na bagay, wala po silang aksyon. Wala silang ginagawa. Yun po ang iglesia sa Sardis. And that is the result of being inactive. Walang ginagawa. Ano sabi ni Santiago? James 2:26, yung kapatid ng Panginoon. Faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang ginagawa, patay. May pininiwala ka nga, wala ka namang ginagawa, so patay yung paniniwala mo. Para ka bang demonyo may paniniwala, subalit ayaw gumalaw, ayaw sumunod sa Panginoon. So that's what you call dead faith. Pananampalatayang patay. Ano pang sabi ni Apostle Paul? Philippians chapter 2 verse 12. Filipos 2:12. Work out your salvation with fear and trembling. Pagsumikapan mo ang iyong kaligtasan na may takot, paggalang sa Panginoong Diyos. So, kailangan pagsumikapan. In other words, strive, work out. Parang nag-exercise ka. Kung wala kang ginagawa, paano ka lalago? Paano mo ma-achieve ang iyong kaligtasan? Yun po ang ibig sabihin ng inaction. So, napansin natin na mayroong 4 na hamon sa ating spiritual commitment. Number 1, self-sufficiency, self-doubt, personal fear, and number 4, inaction. Now, let's go to the results of spiritual commitment to the Lord. Pag tayo po ay spiritually committed, nakatalaga ang ating buhay sa Panginoon, personally, and also as a church, ano po ang magiging resulta, mga kaibigan at mga kapatid? Number 1, when we are spiritually committed as a church and as a person to the Lord, number 1, it leads to personal peace, happiness, and deeper connection with God. Ano pong ibig sabihin nun? Maghahatid po ng kapayapaan, kasiyahan, at mas malapit na koneksyon sa ating Panginoon Diyos.
mapapalapit sa atin ang Panginoon. Mapapalapit din tayo sa ating Panginoon. Ano sabi ni Haring David sa kanyang teksto na binasa natin kanina? Commit your way to the Lord, trust in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. So pag tinalaga natin ang buhay sa ating Panginoon, magtiwala tayo, mangyayari po yung ibig nating mangyayari, at ang ating mga katuwiran ay parang ilaw na makikita ng mga tao, at ang ating katarungan ay magiging katulad ng ilaw sa tanghalian o ang haring araw sa tanghalian. Yun po yung sabi ng Psalms chapter 37 verse 5 to 6 sa aking pong sariling translation. Ano po sabi ni Solomon? Proverbs 16 verse 3. Haring Solomon said, commit to the Lord whatever you do and you will succeed. Ano man ang iyong italaga sa Panginoon ay magtatagumpay ka. Proverbs 16 verse 3. Kawikaan, 16, stress. Number 2, result of spiritual commitment to the Lord. It strengthens the church faith and serves as testimony to unbelievers. Paliwanag po. Papapalakas po ang pananampalataya ng buong iglesia at magiging magandang katibayan sa mga hindi sumasampalataya. Pag nakita ng mga tagalabas, yung hindi pa miyembro ng iglesia, ang commitment ng isang iglesia, sabi nila, magaling dyan. Dyan tayo. Kasi napalakas ng kanilang pananampalataya at makikita ang katibayan ng mga tagalabas. Pag sinabi nating tagalabas, yung hindi po miyembro ng iglesia. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Ulitin po natin yung ginamit nating bersikulo kanina. Matthew 5:16. Ano sabi ng Panginoon? Let your light so shine before men so that they will see your good works and glorify your Father in heaven. Paliwanagan nyo ang inyong mga ilaw. At ano yung ilaw na paliliwalang? Mga kabutihan, mga gawang kabutihan. At pag nakita ng mga tao yan, pupurihin po nila yung Ama sa langit. Hindi tayo yung pupurihin yung Ama sa langit. Ano pa? It also will encourage growth and health in the local church. So lalago yung iglesia, magiging malusog ang iglesia. Anong sabi doon sa Gawa 2:42? According to Acts 2:42, the church in Jerusalem, the early church, became devoted to the teachings of the apostles. They had fellowship, they had communion of bread, and they have also prayer. So, 4 na bagay ang ginawa ng mga miyembro ng Iglesia sa Jerusalem. Sila po ay nagpatuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostoles. Siya ay nagsama-sama. Sila po ay magkakasama rin, pati sa pagkain. Hindi lang yung Lord's Communion every Sunday morning, kundi pati na rin sa mga panalangin. So, paano po lalakas ang Iglesia sa 4 na bagay na? Yes, pagsamba, panalangin, pagkasama-sama, fellowship, lectureship, etc. Yun po yung mga pagpapalakas sa loob ng Iglesia. And finally, result of spiritual commitment to the Lord as a person and as a church. Sabi ng ating research, it also prepares believers for eternal life and increases spiritual maturity. Ano pong ibig sabihin? Well, tayo po ay pinaghahanda ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo dito sa lupa magtatagal. We will be with the Lord in heaven when the day will come after the judgment. At ano pa? Lalago rin tayo spiritually. Magiging spiritually mature tayo. Hindi na tayo magkakaproblema sa mga tinatawag nating babes in Christ. Kung hindi na tayo babes in Christ, hindi na tayo mga batang isip sa Panginoon, kundi we will become spiritually matured. Yun po ang resulta ng spiritual commitment. Anong sabi ng Biblia? Sabi man ni Kristo mismo, Apocalypse 2:10, Revelation 2 verse 10, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo hanggang katapusan o hanggang sa inyong katapusan ng inyong buhay. Even unto death. Sa English pa nga be faithful even unto death. Maging tapat kayo even unto death. Bakit? Kahit mamatay kayo. Kung kayo ay tapat, ibibigay ko sa inyo ang korona o putong ng buhay. And of course, that's eternal life.
Conclusion. Mga kaibigan at mga kapatid, sana nagustuhan nyo at nalaman natin ang spiritual commitment sa Panginoon. Sa pagtatapos po, one of the greatest hindrances to spiritual commitment both then and now. Ang number one po sa aking pagre-research at aking paniniwala, ang numero uno na spiritual hindrance sa ating spiritual commitment sa Panginoon ay ang ating pagmamahal sa mundo. Love for the world is the number one spiritual hindrance to becoming spiritually committed to our Lord. Ano sabi ni Santiago, ni Apostol Juan? 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Love not the world, for the things that are of the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And these things are not from God, but from the world. Huwag niyong mahalin ang sanlibutan o ang mundo. Anong narito sa sanlibutan? Ang mga pagnanasa ng ating mata, pagnanasa ng ating mga katawan, laman, at kapalaluan sa buhay. Pride, desires of the flesh, desires of the eyes, lahat na nakikita natin. In other words, kamunduan. Huwag nating mahalin yan. Sabi ni Apostol Juan, sapagkat yan ay kontra sa pagmamahal ng ating Panginoon. So if we overcome love for the world, then we become spiritually committed to the Lord. And anong mangyayari? According to the book of Matthew 22:37, we will love God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. That's the first and the greatest commandment of Christ. And the number two, Matthew 22:39, we will also love our neighbor as we love ourselves. Mamahalin din natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa sarili. Kasama po yon ang pagmamahal natin sa ating mga kaway. Sapagkat sinabi ni Kristo, love your enemies. Pray for those who persecute you. Pray and bless them who persecute you. So, yan po ay hindi madaling gawin. Kailangan ng spiritual commitment para masunod natin lahat ang mga bagay na yan. Invitation po mga kaibigan at mga kapatid. Kung kayo po ay wala pa kay Kristo and you desire to become faithfully committed to Christ, then we would like to encourage you. Sabi ni Kristo sa Mark 16:16, He who believes and is baptized shall be saved. Ang sumasampalataya kay Kristo at nababautismuhan ay maliligtas. Marcos 16:16. At hindi lang yan. Sabi pa ni Pastor Pedro, magagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus at patatawarin lahat ng kasalanan niyo. At hindi lang yan. Tatanggapin pa ninyo ang kaloob o regalo ng Espiritu Santo, ang gabay, pananahanan ng Espiritu sa atin. Ayon sa 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19. And of course, kung kayo po ay dedicated, willing na kayo sumunod kay Kristo, kayo po ay aming inimbitan. Today is the day of salvation. Now is the acceptable time. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 6, verse 2. And please remember, Jesus Christ is always calling you, even today. Matthew chapter 11, 28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. So lumapit tayo lahat kay Panginoong Kristo at bibigyan tayo ng spiritual na kapahingahan, and of course, resulting to spiritual commitment to the Lord as a person and as a church. Let us pray. Ama po naming banal, marami pong salamat sa leksyon, salamat sa iyong salita, salamat din sa aming Panginoong Kristo na bumalik, napunta dito sa lupa, naging tao, naging tagapagligtas namin sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus upang kami mapatawad sa aming kasalanan. Salamat din sa aming mga sponsors, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June is Sister Rose of Dalasco of Canada, kapatid na Brother Ed and Sister Beulah of California,
Brother Greg, Sister Luz of Lingayen, Pangasinan, Jonathan and Sister Annalyn of Lingayen, Pangasinan, Brother June Abaya, Sister Tess, Kabanatuan, and of course, Brother Nards, and Bibing Tuanyo and children, yan po sa Dao Capiz na binabagyo ngayon, my Sister Evelyn in Cebu and her son, Nili Prado, and to all our brothers and sisters all over the Philippines, kasama po yung mga radio listeners dito sa Baguio, Benguet, La Union, Cordillera region, and of course, Pangasinan. God bless us all, and may the Lord grant us forgiveness as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.